Ako si Ryan, 25 years old ako. Gusto kong ibahagi itong naranasan ko. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko, bumabalik pa rin yung kaba. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yung nakita ko, pero sigurado akong hindi yun tao. Noong panahong yun, nakatira pa ako sa Cavite, sa isang lumang compound kung saan magkakakilala lahat halos ng residente. Simple lang ang buhay doon, tahimik sa umaga, pero tuwing gabi, halos wala ka nang makikitang tao sa labas. Ako lang madalas ang naglalakad kapag hindi makatulog. Isang gabi, bandang 10:00, naisip kong bumili ng yosi sa tindahan sa may kanto. Madilim ang kalsada, may mga ilaw ng poste, pero may pagitan. Kaya may mga parte pa ring halos ang dilim. Habang naglalakad ako, rinig ko lang ang tunog ng mga kuliglig at ang mahinang hangin na dumadaus-us sa mga damo ng puno. Paglapit ko sa poste sa tapat ng eskinita, may nakita akong pamilyar na muka. Si Cesar, matalik kong kaibigan mula pa nung high school. Halos 2 linggo na kaming hindi nagkikita, kaya natuwa ako nang makita ko siya. Nakaitim siyang hoodie, may suot na pantalon, at may dalang plastic bag na parang galing sa tindahan. Tinawag ko siya. "Uy, Cesar!" Lumingon siya. Hindi siya ngumiti, parang wala siyang emosyon. Tumango lang ng marahan at dumiretso sa kabilang direksyon. Napatigil ako saglit. May kung anong kakaiba sa tingin niya. Parang hindi siya yun. Pero inisip ko na baka pagod lang siya o wala sa mood. Kaya nagpatuloy ako sa pupuntahan kong tindahan. Pagkatapos kong bumili, naisip kong dumaan muna sa bahay nila Cesar. Ilang kanto lang naman ang layo at gusto ko lang sanang kamustahin. Pagdating ko dun, bukas pa ang ilaw sa terrace. Kinatok ko ang gate nila at lumabas ang nanay niya. Sabi ko, "Tita, nandyan po ba si Cesar?" Ngumiti siya at sinabing, "Nandyan sa loob, matutulog na nga, buong araw yan dito. Nilalagnat kasi." Napatingin ako sa kanya. "Buong araw po?" "Oo. Hindi nga lumabas kasi may sakit pa," sagot ni tita. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kung hindi lumabas si Cesar buong araw, sino yung nakasalubong ko kanina? Maya-maya, bumukas ang pinto. Lumabas si Cesar, balot ng kumot. Halatang bagong gising, maputla at pawisan. Ngumiti pa siya sa akin. "Uy Ryan, anong ginagawa mo dito?" Nanlaki lang ang mga mata ko kasi ang suot niya ngayon, puting t-shirt at short lang. Hindi siya naka-hoodie. At ang boses niya, mas mahina, parang may sakit talaga. Hindi ko na sinabi sa kanya ang totoo, pero mula nung gabing yun, hindi na ako dumaan mag-isa sa kalsadang yun. Dahil sa bawat pagkakataon na napapadaan ako malapit doon, pakiramdam ko may mga matang nakamasid mula sa dilim. At minsan kapag napapatingin ako sa dulo ng kalsada, parang may taong naka-hoodie na nakatayo lang, hindi gumagalaw at tila ngumingiti. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na ako mapalagay. Paulit-ulit kong iniisip ang mukha ni Cesar na nakasalubong ko. Walang buhay ang mata, walang ekspresyon. Pero mas nakakatakot isipin na kung nandun talaga siya sa bahay nila buong araw, sino yung nakita ko naglalakad sa kalsada? Lumipas ang 3 araw. Pinilit kong kalimutan. Pero gabi-gabi tuwing 10:00, naririnig kong may naglalakad sa labas ng bahay namin. Mabagal. Pare-pareho ang hakbang. Parang sinasadyang iparinig sa akin. Tuwing sisilip ako sa bintana, wala naman.
Pero naririnig ko pa rin yung yapak. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Bandang 12:00, sinilip ko ulit ang labas. Sa ilalim ng poste sa kanto, may tao na namang nakaitim na hoodie. Nakatayo lang, hindi gumagalaw. Hindi ko makita ang mukha niya, pero ramdam ko, nakatingin siya sa akin. Binuksan ko ang cellphone ko para tawagan si Cesar. Bro, gising ka pa? Oo. May lalaking naka-hoodie sa kanto kasi. Parang ikaw yung suot niya nung nakasalubong ko dati. Wala siyang sinagot ng ilang segundo. Tapos marahan niyang sinabing, Ryan, huwag kang lumapit. Kanina pa may kumakatok dito sa amin. Tapos pag sinilip ni Mama, may lalaki raw sa gate na nakaitim na hoodie. Nanlamig ang buong katawan ko. Dali-dali akong umuwi ng bahay. Isinara ko ang pinto at bintana. Pero bago ko pa tuluyang maibaba ang kortina, nakita ko siyang nakasilip. Yung lalaking naka-hoodie sa kanto. Unti-unti siyang lumingon sa direksyon ko. Hindi ko na natandaan kung paano ako nakatakbo papunta sa loob ng kwarto ko. Inilak ko rin ang pinto. Pero kahit anong gawin ko, ramdam ko yung presensya niya sa labas. Kinabukasan, dumiretso ako sa bahay nila Cesar. Gusto ko lang makasiguro na ayos siya. Pagdating ko doon, nagulat ako. Sarado ang gate, pero may bakas ng paa at patungo sa mismong pinto ng bahay nila. Lumabas si Cesar, namumutla, halatang hindi nakatulog. Sabi niya, Ryan, may kakaiba talaga kagabi. Narinig kong may kumatok ulit. Pero pagsilip ko sa bintana, nakita ko yung sarili kong nasa labas. Nakatingin lang at nakangiti. Pagkasabi niya nun, biglang bumigat ang hangin sa paligid. Napatingin kami pareho. At sa may salamin sa terrace, nakita ko ang dalawang Cesar. Isa ay nakatayo sa tabi ko at ang isa nakangiti ng malalim habang unti-unting naglalaho doon sa may kanto. Pagkatapos ng araw na yun, lumipat ng bahay si Cesar. Ako naman, hanggang ngayon, hindi ko na dinaanan ng kalsadang yun at hindi na bumalik kailanman doon sa bahay nila Cesar. Matapos yun, Sir Dave, hindi ko na ulit nakita yung kamukha ni Cesar. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Ako si Neil, 28, at gusto kong ibahagi ang nangyaring karanasan ko noong 1 taon sa probinsya ng lolo ko, doon sa Quezon. Akala ko noon, simpleng bakasyon lang. Tahimik, presko, malayo sa gulo ng Maynila. Pero sa halip na kapahingahan, kababalaghan pala ang sasalubong sa akin. Matagal na akong hindi nakakadalaw sa bahay ni lolo. Nung bata pa ako, doon ako madalas magbakasyon tuwing summer kasama ang mga magulang ko. Lumaki akong may magandang alaala sa lugar na yon. Amoy ng palayan, huni ng mga kuliglig tuwing gabi, at malamig na hangin tuwing umaga. Pero ngayon, tila nagbago na ang lahat. Luma na ang bahay at halos walang nakatira sa paligid. Pagdating ko roon, sinalubong ako ni lolo. Matanda na siya, mahina na rin ang pandinig. Sabi niya, "Dito ka muna, apo. Pahinga ka.
Wala ka namang gagawin sa Maynila. Ngumiti ako at tumango. Gusto ko rin naman ng katahimikan. Unang gabi ko pa lang doon, may kakaibang pakiramdam na agad akong naramdaman. Habang naglalakad ako sa likod bahay para magpahangin, napansin kong may nakatayo sa dulo ng bakuran sa tabi ng puno ng mangga. Sa unang tingin, akala ko si Lolo o isa sa mga kapitbahay. Pero nung lumapit ako ng kaunti, nanindig ang balahibo ko. Kasi yung lalaki, kamukha ko. Parehong pareho. Pati yung paraan ng paghawak ng kamay sa bulsa. Akong ako. Hindi siya gumalaw. Hindi rin ako nakagalaw. Para akong natulala. Ilang segundo kaming nagkatitigan mula sa magkabilang dulo ng bakuran. Tapos bigla siyang tumalikod. Dahan-dahang naglakad papunta sa likod ng bahay at naglaho na parang usok. Nagmadali akong bumalik sa loob. Sinilip ko si Lolo, mahimbing nang natutulog. Pinilit kong ipaliwanag sa sarili ko. Baka guni-guni lang, baka pagod lang sa biyahe. Pero bago pa ako makatulog, napansin ko sa labas ng bintana ng kwarto ko, sa gilid ng dilim, may anino ng taong nakatayo. At ang pinakang malupit, nakatingin siya diretso sa bintana ko. Pagkatapos nun, hindi na ako mapalagay. Hindi ko masabi kay Lolo dahil ayoko mag-alala siya. Pero bawat gabi, pakiramdam ko may taong nakamasid mula sa likod ng bahay. Tuwing madaling araw, naririnig kong parang mayabag sa mga damuhan. Mabagal at laging papalapit. Isang gabi, halos 12:00, nagising ako dahil may tunog ng kaluskos sa labas ng bintana. Maingat akong tumingin at muntik nang tumigil ang tibok ng puso ko. Nandun siya, yung lalaking kamukha ko. Nakatayo sa labas, nakatingin sa akin sa pamamagitan ng bintana. Parehong pareho, mula ulo hanggang paa. Pero ang mata niya, itim lang at nakakatakot ng ngiti. Hindi ko alam kung anong lakas ng loob ang pumasok sa akin. Pero lumabas ako, dala ko ang flashlight ni Lolo. At dahan-dahan akong lumapit sa likod ng bahay. Tanging ihip lang ng hangin ang maririnig. Pagdating ko sa likod ng bakod, biglang huminto ang lahat. Walang hangin, walang ingay. Tapos mula sa dilim, may kamay na biglang lumitaw at tumawak sa balikat ko. Paglingon ko, nakita ko ang sarili ko. Ako. Oo, ako yun. Kamukha ko. Parehong muka. Pero mas maputla siya. May maitim sa ilalim ng mga mata. At ang ngiti niya, nakakaloko. Sumigaw ako at tumakbo pabalik sa bahay. Pero habang tumatakbo ako, naririnig ko sa likod ko yung yabag niya. Kasabay ng sarili kong mga hakbang. Parang may dalawang nil na sabay na tumatakbo. Pagpasok ko sa loob, agad kong isinara ang pinto at niyakap si Lolo na nagising sa ingay. Nanginginig ako habang sinasabi, "Lo, may tao sa likod." Pero nang sumilip siya sa bintana, wala na raw at sobrang tahimik ng bakuran. Kinabukasan, ayoko man, nagdesisyon akong magpaalam kay Lolo at umalis na. Habang nag-iimpake, may napansin akong marka ng paa sa may lupa sa likod bahay. At eksaktong-eksakto sa sukat ng paa ko. Ang direksyon nito, papunta sa mismong bintana ng kwarto ko. Pero hindi ko na pinansin. Nang paalis na ako ng bahay ni Lolo, muli akong dumaan sa likod para magpaalam sa lugar.
At doon, sa kabilang dulo ng bakuran, sa ilalim ng puno ng mangga, nandun siya, malayo, pero malinaw kong nakita. Ako yun, akong ako, nakatitig lang at walang imik. At bago ako tuluyang makasakay sa tricycle, nakita kong bahagya siyang kumaway. Hindi ko alam kung anong dahilan ba't siya nagpakita sa akin. Para ba takutin ako? Basta hindi ko alam ang dahilan. Hindi niya naman ako sinaktan. Matapos yun, Sir Dave, nakauwi naman ako ng ligtas sa amin. Salamat sa pagbabasa ng kwento ko. Hanggang dito na lang po. More power sa PNT Stories. Salamat po. Hello sa admin ng PNT Stories. Gusto kong ibahagi ang isang karanasang hindi ko makakalimutan. Isang gabi na hanggang ngayon, kapag naiisip ko, parang bumabalik lahat ng takot at kaba. Ako nga pala si Rachel, 27 years old, taga Batangas. Nakatira ako noon sa isang lumang apartment malapit sa palengke, kasama ang dalawa kong kaibigan. Lumang-luma na ang bahay, makaluma ang sahig na kahoy, at bawat hakbang mo, may maririnig kang langit-ngit. Sa unang mga linggo, parang normal lang. Pero habang tumatagal, napansin naming may kung anong kakaibang presensya sa lugar na yon. Laging malamig kahit tanghali, at tuwing gabi, may mga sandaling parang may nakamasid. Madalas kong nararamdaman na may dumadaan sa likod ko kahit wala naman. Akala ko, guni-guni lang. Baka dahil pagod sa trabaho. Isang gabi, bandang 11:00, naisip kong kunin ang mga labahan ko sa likod bahay. Tahimik ang paligid, tanging tunog lang ng kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Habang kinukuha ko ang huling damit, napalingon ako sa may bandang bintana ng kusina. May anino ng babae ron. Malinaw na nakasilip. Nakatingin sa akin. Hindi siya gumagalaw, pero nakangiti siya. Ang unang pumasok sa isip ko, baka isa sa mga kasama ko. Pero nang bumalik ako sa loob, pareho silang nakaupo sa sala. Tahimik, walang alam sa nangyari. Doon ako biglang nakaramdam ng matinding lamig. Parang galing sa loob ng katawan ko. Nang gabing yon, hindi na ako nakatulog. Tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, para bang nakikita ko ulit yung babae sa bintana, kapareho ng buhok ko, parehong damit, at kamukha ko. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na naging normal ang mga sumunod na araw. Tuwing 11:00 ng gabi, nagsisimula akong makarinig ng mahihinang kaluskos mula sa kusina. Parang may mga yabag na maingat, mabagal, at papalapit ng papalapit sa kwarto ko. Akala ko noong una, daga lang o baka hangin. Pero napansin kong tuwing naririnig ko ang mga yabag, biglang bumababa ang temperatura ng paligid. Isang gabi, nagising ako dahil parang may humahaplos sa buhok ko. Nang imulat ko ang mga mata ko, may babae sa gilid ng kama ko, nakatalikod. Pero may suot na parehong-pareho ng damit na suot ko noong araw na yun. Dahan-dahan siyang lumingon at doon ko nakita yung mukha ko. Pero iba, maputla yung sa kanya. Walang buhay ang mata at ang ngiti niya, hindi ngiti ng tao. Habang nakatitig siya, dahan-dahan siyang tumayo. Sabay bulong ng paos at malamig na boses. Hindi ka dapat nandito. Ako dapat ang naririto.
Napaatras ako sa kama, nanginginig, at nang sumigaw ako, biglang bumukas ang ilaw. Tumakbo papasok sina Trish at Lala. Pero nang tignan namin ang paligid, wala na. Ang bintana ng kwarto ko, bukas na. Pero simula nun, Sir Dave, araw-araw akong nakakakita ng mga bakas ng paa sa sahig. Minsan, tuwing lalabas ako ng kwarto, napapansin ko ang sarili kong anino. May kasunod na isa pa. Hindi na ako nakatiis. Lumipat ako ng bahay makalipas ang 2 linggo. At matapos yon, hindi ko na ulit nakita yung kamukha ko. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Dave. Sana mapili at masama sa mga kwento ng pagsapit ng takip silim. Maraming salamat po. Ako si Ramon, 25 years old, isang empleyado sa isang construction firm dito sa Cavite. Tuwing Sabado ng gabi, nakasanayan ko ng may paglaro ng basketball sa may barangay court kasama ang mga kababata ko. Sa totoo lang, yun lang ang tanging oras ko para makalimutan ang stress sa trabaho. Simpleng laro, tawanan, at kwentuhan pagkatapos ng game. Isa sa mga pinakang matagal ko ng kakampi ay si Jeff. Simula high school, magkasama na kami sa halos lahat ng liga. Palabiro siya, masigla, at kahit natambakan na kami, siya pa rin ang unang sumisigaw ng bawi tayo. Kaya noong gabing yun, sigurado akong magiging masaya na naman ang laro namin. Maaga akong dumating sa court, mga 7:00 pa lang ng gabi. Bukas na ang mga ilaw, may ilang batang naglalaro, at ramdam ko ang malamig na hangin galing sa palayan sa likod ng barangay. Habang nag-aayos ako ng sapatos, napansin kong paparating si Jeff. Nakasuot siya ng puting jersey, may dalang bola, at nakangiti habang kumakaway mula sa kalsada. Parang wala lang, normal, gaya ng dati. Makalipas ang ilang minuto, nagsidatingan na rin ang ibang mga kakampi namin. Nag-umpisa na kaming mag-warm up, at sa gilid ng court ay nandoon lang si Jeff. Tahimik at nakasandal sa poste. Nakatingin lang sa amin. Nagtataka ako kasi bakit hindi siya nagwa-warm up. Bumalik ako sa pagwa-warm up, at paglingon ko ulit, wala na siya sa pwesto niya. Akala ko umalis lang sandali, baka bumili ng tubig o umihi. Pero nang magsimula na ang laro, hindi pa rin siya bumabalik. Lumipas ang halos kalahating quarter, at napansin kong naiwan pa ang ekstra niyang tsinelas doon sa may bench. Medyo nagtataka ako, pero pinilit kong tapusin ang laro. Pagkatapos ng game, mga bandang 9:00 ng gabi, nagpasya akong dumaan muna sa bahay nila Jeff para itanong kung bakit siya biglang nawala. Pagkarating ko roon, tahimik ang paligid. Madilim ang loob ng bahay, at nang kumatok ako, isang pamilyar na tinig ang sumagot. Ang nanay ni Jeff. Namumutla siya, parang kakaiyak lang. Ang unang sabi niya sa akin, "Ramon, nasa ospital si Jeff." Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako nakapagsalita agad. Ayon sa mama ni Jeff, nabangga daw si Jeff ng motorsiklo habang papunta sa court kaninang hapon. Halos hindi ako makapaniwala dahil malinaw na malinaw sa isip ko na nakita ko siya doon. Ngumiti pa nga siya at naglalakad sa mismong court kung saan kami maglalaro. Kinabukasan, dinalaw ko siya sa ospital. Mahina pa siya, nakahiga, at may benda sa ulo.
Habang nagkukwentuhan kami, bigla siyang nagsalita ng bagay na lalong nagpakaba sa akin. Sabi niya, "Pre, nanaginip ako kagabi. Nasa court daw ako. Nandoon ka rin. Pero nang tatawagin na kita para maglaro, may humila sa akin papunta sa dilim." Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko noon. Basta mula nung araw na yun, hindi na ako masyadong naglaro ng basketball. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Tawagin niyo na lang po akong Isay. Gusto ko lang ibahagi itong nangyari sa akin isang Sabado ng hapon. Hanggang ngayon, tuwing pumapasok ako sa mall, hindi ko maiwasang mapatingin sa bawat salamin at tao sa paligid. Kasi mula nun, natutunan kong may ibang ikaw na gumagala rin at hindi mo alam kung kailan mo siya ulit makikita. Noong araw na yun, pumunta ako sa mall mag-isa para mamili ng gamit. Maraming tao, maingay, at maliwanag ang paligid. Normal lang lahat. Habang bumababa ako sa escalator, napalingon ako sa kabilang aisle. May babaeng paakyat. Napahinto ako saglit kasi yung babae, kamukhang kamukha ko. Parehong pareho ang buhok, ang suot, pati ang bag na hawak. Pero ang pinakang nakakatindig balahibo, nakatingin siya diretso sa akin. Hindi siya nakangiti at ang sama ng titig. Akala ko, nagkakataon lang, baka may kahawig ako. Pero habang magkalapit kami sa gitna ng escalator, tumingin siya ng mas masama, matalim, parang may galit. Hindi ako makagalaw, parang napako ako sa kinatatayuan ko. Nang mag-abot ang mga tingin namin, ramdam kong biglang lumamig ang paligid kahit napakaraming tao. Pagkababa ko ng escalator, agad ko siyang sinundan. Nakita kong dumiretso siya sa hallway papunta sa restroom sa dulo ng floor. Medyo nagmamadali siya at sa bawat hakbang ko, tumitindi ang kaba ko sa dibdib. Hindi ko alam kung bakit ko siya sinusundan. Parang may nagtutulak sa akin na alamin kung sino o ano siya. Pagdating ko sa CR, pumasok siya sa loob ng hindi man lang tumingin. Mga ilang segundo lang ang pagitan namin, kaya sigurado akong hindi pa siya nakakalabas. Pagpasok ko, tahimik ang loob. Tapos, walang tao. Sinilip ko ang bawat cubicle. Isa-isa. Wala. Walang kahit sino. Nasa gitna ako ng restroom habang nakatitig sa salamin. Dito ko napansin, may patak ng tubig sa sahig, parang mula sa sapatos, at papunta sa harap ng salamin kung saan ako nakatayo. Dahan-dahan kong itinaas ang tingin ko, at sa refleksyon, may babaeng nakatayo sa likod ko. Mukha ko, pero hindi gumagalaw. Hindi siya ako, at bago pa ako makasigaw, biglang namatay ang ilaw. Sa dilim, rinig ko ang mahinang boses na bumubulong sa likod ko. "Hindi ka dapat nandito. Ako ang nararapat makita." Nang bumalik ang ilaw, wala na siya. Ako na lang, nanginginig at pawis na pawis sa harap ng salamin. Mabilis akong lumabas ng CR. Pagdaan ko sa hallway, may mga taong naglalakad, pero parang wala akong marinig. Sa gilid ng mata ko, sa refleksyon ng glass wall, sandaling sumilip ang mukha niya. Nakangiti. Simula nun, iniwasan ko na ang salamin sa mga mall. At matapos yun, Sir Dave, hindi ko na ulit siya nakita. Hanggang dito na lang po.
Salamat.